Magandang hapon po mga beloved. So, July 14, 2026. Ayan, ilang days na naman. Dapat kahapon, pero parang nahirapan pa ako dito sa gluttony po. Anyways, bago po ang lahat, gusto ko munang mag-share ng konti na tungkol sa background ko po. Kami ay dating nakatira sa bundok sa Langgam. Kasi nga, ang tatay ko po ay nagtatrabaho sa PNR, Philippine National Railways. Siya yung nagbabasa ng mga diagram. At tapos nga, kami ay nauwi sa San Pedro, Laguna kasi doon nakapagpatayo ng bahay. 7 years old ako kung ako nagkakamali. Nung nawala ng trabaho yata si tatay. Parang hindi ko po matandaan. Yan, bata pa ako noon. So, at saka yung tayo may opera na sa brain. So, doon yung bahay namin, katabi ng bahay ng malaki ng lola ko po. At nung kami ay nasa San Pedro na, ang natatandaan ko na nakikita ko na yung port watch. Merong nakaputi, may dalang offering bag, ganyan, at ako'y taga-uwisig po. Na parang sabi ko, ano ba naman mga tao na to, hindi man lang maghanap buhay at nanghihingi ng pera. Yan po. So, hanggang sa ako'y nung naakay, ako'y nang uusig po. At wala akong kamalayan nga na ako ay magdadala ng salita ng Diyos. Kasi wala naman akong, sabi ko nga, simpleng buhay lang po ang gusto ko. Yan, gusto ko lang. Kumbaga later na nga yung magkapamilya eh na ano lang everyday lang, tas sa vision board ko no ako ay nasa Dubai na magkaroon ng kotse, ng sasakyan, ng bahay. Yan po nakalagay doon, nasa microphone ako kasi nga ano ko sa MLM, yan po. So wala talaga ako nung ako ay inutusan ng Panginoon. Sinabi ko yan sa live ko dati sa nung inutusan po ako ng Panginoon na talagang nag-hysterical po ako, iyak ako ng iyak. Yan kasi ang utak ko, bakit nga ako? Napakaduwag kong tao. Ngayon alam ko na maraming, sa akin, maraming magtatanong na bakit ka nandyan? Yan po. Wala nga akong kamalayan. Kaya yung talagang yung unang salita na yung tanong sa akin na bakit yung Biblia po, ay hindi ko nga talaga siya alam. Yan po. Meron tayong alam na Bible verses by heart. Marami-rami na rin. Yan po. Pero wala talaga ako ihambing mo sa iba. Ako po'y zero knowledge, parang ganun po. Pero sa biyaya nga ng Panginoon na tayo ginagamit po ng Diyos, yung dating parang tinuturong ko sa sarili ko na ang hina-hina ko, mahina pa rin naman ako, totoo po yun. Pero lahat ng sineshare ko, galing po sa Panginoon, hindi talaga galing sa lakas ko o sa sarili ko po. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na tinutulungan niya ako, yun po. Kaya lumalakas yung loob natin, na alam ko, nakasama ko yung Diyos, purihin po ang Panginoon. Dahil yung nga, sabi ko talaga na Lord, nakakatakot, usigin ako ng mga tao. Lalo na ngayon, ang topic natin, ang title po ay gluttony. Yan po, hindi ko naman masyado pahabain to, na kumbaga kasi marami magagalit na naman sa'yo, pero isa lang po lagi ko sinasabi, ako po sumusunod lang sa Panginoon, kaya kung may magalit po sa akin, yan, sana po naintindihan niyo po ako na po, wala tayong gustong saktan, mahal tayo lahat ng Panginoon. At ako ngayon nagsishare lang po ng Word of God at ng utos po ng Diyos na po. Kasi nga kung iisipin ko na ako'y maglalakas loob sa sarili ko po, maraming masigit na marunong po sa akin. Bible students, yan po, mga elder, pero di ba, ako ay wala nga akong lakas, yan po. Pero dahil ako gusto ko sumunod sa Panginoon, gusto ko makarating ng langit, takot ako sa Diyos, yan po, ay kaya tayo nagbabahagi po, nagpapagamit po sa Panginoon. Purihin po, saan ko naman papagamit po ang sarili ko, ang lakas ko, di ba? May sakit ka na, kundi sa Panginoon na para marami kaluluwang maligtas po. Purihin po ang Panginoon. So, gluttony, ito yung, according sa faith ko po, sa pananampalataya ko, di ba? Katakawan, kasibaan, yan po, isa sa 7 deadly sins na hindi lang masama sa katawan, kalusugan, pati na rin po sa paningin po ng Panginoon. At yung gluttony is considered as sin because it represents an uncontrolled, excessive desire for physical pleasure and a fundamental lack of self-control. Parang addict ka na. Yan, parang gahaman ka na rin. Lahat ng sobra ay masama po rin po ang Panginoon. Sa spiritual po, ito ay isinama ko rin dito si Satanas kasi yung nga po na ito po ay katakawan sa kapangyarihan. Yan.
So, katakawan sa ministries, tas hindi mo naman kayang pagtapatan lahat. Bukod sa inggit, sa leader, yan po, katakawan din sa kapangyarihan. Di ba yung nainggit ka kasi yung leader, ganyan, ganyan. So, ikaw tumiwalag ka. Yan po, kaya nagkakaroon ng pagkakabahabahagi po. So, purihin po ang Panginoon. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa Fourth Watch po, glory to God, na naturuan tayo sa church. Yan. Kasi nga ako, di ba yung pride? Kung ako'y ma-pride, hihiwalay. Pero unang-una, bakit ako hihiwalay? Wala nga akong alam, di ba po? So, purihin po ang Panginoon. At masaya nga ako sa Fourth Watch po, glory to God. So, sa secular naman, katakawan sa pagkain, syempre masama yan. Pwede ka magkasakit sa mga vices po, sa alak, sigarilyo, babae, mga kotse. 'Di ba yung sumikat sa Philippines, more than 25 cars yata 'yon. Tsaka meron pa yung na mahalin pa, yung mga bags, shoes, damit, gadgets, katakawan sa pera. Yan, na pwede po tayo magkasakit at talagang pwede nating talagang hindi maganda sa paningin po ng Panginoon. So, ilang verses lang po to, sana matapos natin kagad, na Pilipos 3:2-3. Mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa masasamang manggagawa, mag-ingat kayo sa mga hindi totoong pagtutuli, sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagtitiwala sa laman. So, purihin po ang Panginoon sa, kumbaga, nasa Espiritu ka na nga dapat pag matured Christian ka. Pilipos 3:18-19, sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Purihin po ang Panginoon sa unang Korinto 10:31. Kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Glory to God. Sa unang Korinto 10:24 po, huwag ganapin ng sinuman ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Purihin po ang Panginoon na dapat nga hindi talaga puro sarili natin. Kung tayo ay matured Christian, ang iniisip po natin, kung tayo ay nasa espiritu na, ang mga tao po, ang mga taong mapapariwara, mapapahamak, na kunyari, ikaw ay marami ka ng pagkain, ibigay mo naman sa iba, di ba? Marami ka ng pera, tumulong ka. Yan po rin po ang Panginoon. Sabi sa Kawikaan 25:16, kung nakasumpong ka ng pulot, kumain ka ng sapat sa iyo. Kung baka ikaw ay masuya at ito'y isuka mo, so lahat ng sobra ay masama po. Yan, di ba? Kasibaan. Yan po rin po ang Panginoon. Sabi po dito sa, matapos na tayo, Pilipos 3:10-11, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama ng sa kanyang mga kahirapan, na ako'y matulad sa kanyang kamatayan, upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Glory to God. Si Apostol Pablo po, yanon lang natin yung ventilador. Yan nga na, kumbaga, di ba nabasa natin dyan, pakikisama sa kanyang mga kahirapan po. So, ang paglilingkod talaga may kahirapan. Hindi mo masasabing kumbaga nakipagsama ka sa kahirapan ni Kristo kung ikaw naman napakaluwag po ng paglilingkod mo na parang wala lang, di ba? Ganyan-ganyan lang. Dalo-dalo ka lang ng church, hindi ko man lang, kumbaga, sumasama ko niya sa free. Yan po na nag-aakay ng mga kaluluwa o kaya tumutulong sa mga tao or sa church. Yan po, pinapagamit mo yung kung ano may meron sa'yo, kung anong kaloob mo, experience mo, di ba? Purihin po ang Panginoon. Kaya yung mga paglilingkod na gusto ng iba, na hindi naman po yung ito yung kalugod-lugod po sa Panginoon, wala nga yung wala pong saysay sa Diyos. No po, purihin po ang Panginoon. Kailangan tayo ay makiramay sa kahirapan po ng Panginoong Jesus. At sabi sa Pilipos 3:14-16, nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga tayo mga nasa hustong gulang ay magkaroon ng parehong kaisipan
At kung iba ang inyong iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin ay ipahayag sa inyo ng Diyos. Lamang, panghawakan natin ang naabot na. Glory to God. So, yun po yung ating katapusan. O, di ba, mabilis 10 minutes lang po. Na ang lahat po ng bagay na sobra po ay ayaw ng Diyos, masama sa Diyos, at kumbaga, makakasama po sa atin. Di ba? Sobrang yung mga, kaya nga po sana, wag marami magalit sa akin. Okay po, na alam natin, pera nila yung binili nila. Di ba po? Pero lahat nga ng bagay po na masama, ay ayaw po ng Diyos. Yan, kaya di ba yung bumili ng mga mamahaling sasakyan na yung pala ay galing sa masama po. At saka yung binasa natin kanina dito na nasan ba yun? Eto po. Ayan. Yung kung makasumpong ka ng pulot, kumain ka ng sapat sa iyo, baka ikaw ay masuya, ito ay isuka mo. So yung dapat, tama lang. Di ba po? So ayaw ng Panginoon ng sobrang siba sa pera, sa mga kung ano-anong kalayawan po, at saka kasi lalo na sa pagkain, yung mga vlogger pa, 'di ba, na nag-ano po, at saka yung mga followers, yung syempre meron na kasi ako na napanood nga. So meron na siyang parang 5 million followers. Yan po, at gusto niya 10 million daw. Yan. At meron ko siyang condition eh. Yan. So, yun po ay hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. No po, pray po ang Panginoon. Yan lang po. 11 minutes na rin tayo. Sana po click nyo po yung aking link na Shopee link po sa baba. At yan, so susunod uli na another para matapos natin yung 7 deadly sins po. Yan. Tayo po ay lumakas sa daan ni Kristo. Tayo po ay tumanggap ng kaligtasan na ito po ay panahong mapanganib na. Yan. So, hindi mo alam, hindi ko alam, na kung saan tayo mamamatay. Yan, mamamatay ka ba sa aksidente? Mamamatay ka ba sa lindo, bagyo, sakit, kung ano man? O kaya, kung hindi ka man mamatay pero wala kang kaligtasan, may iwan ka sa tribulation, ng rapture, di wala ring halaga. No po? Kaya tumanggap na po tayo ng kaligtasan bago po mahuli ang lahat. Dahil maangkin mo nga ang buong mundo, mapapahamak naman na yung kaluluwa, wala rin po. Diba? Purihin po ang Panginoon, click nyo po yung link ko o kaya subscribe po kayo sa aking Facebook. No po? Salamat po, glory to God.